Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Are Roque, uwi ka na Pinas. Sabi namin sa'yo eh, kung hindi ka uwi ng Pinas, may ibang lahi dyan, kakalad ka rin ka talaga. So, eto na, no, mamangilita, shoutout po sa inyo. So, eto na mga pre, pakinggan po natin ang balitang ito. Sir, pakipaliwanag nga muna po sa amin yung ibig sabihin ng red notice at bakit ito mahalaga. Okay. Ang red notice po, basically, that is a request for international law enforcement cooperation. Halimbawa po, kung si Ginoong Harry Roque, kung malalabasan po siya ng red notice. Regla? Red notice pala, sorry. Ano ba yung red notice? Ito yun. Kung Harry Roque, kung malalabasan po siya ng red notice, pwede na po nating hingin ang tulong ng Dutch police o di kaya ng German police para ma-secure muna yung kanyang person technically para ma-take into custody siya para mag-kick in yung process po natin ng extradition. And support po natin yan, si Ma'am Joy Candido. So yan, pwedeng hilingin na pag itong red notice na to lumabas na, hindi po regla ni Roque ha. Red notice po, pag ito'y lumabas na, pwede na po siyang ulihin ng mga German police. Okay, maliwanag po yun. Tapos kasunod, Gaano po katagal ang aabutin bago mapauwi si former Secretary Roque, lalo't asylum seeker siya ngayon sa Netherlands? Pwede ba siyang ipa-extradite? Well, hindi pa po natin masasagot yan. Una po, nagsumiti po ang ating bansa ng request noong nakaraang May 15 yata itong taon na ito with regards to the red notice of Mr. Harry Roque. Kasama na po doon yung kay Cassie Leong, yung kay Ronelyn Paterna at saka kasi sangkot po sila sa sa Pogo na yan. Hindi na po sa AJK. Hindi naman po sa AJK, di ba? So sa Pogo po sila na nadawit. Di ba? Kaya nga nagtakasan ng bansa kasi ang kakapal ng muka. Di ba? Kung hindi ba naman makapal yung mukha mo, dapat nandito ka lang. Oo, kung ako na lang sana yung naging bossing nung Pogo, tapos papahirapan kita dun eh. Tumakas eh, di ba? Anong ibig sabihin nun? Guilty. Si Harry Roque, ganun din, guilty. Di ba? So, maliwanag pa sa sikat ng puwet ng kanilang amo. Na sila po talaga ay alam nila na guilty sila. Di ba? Kaya nga nagtatago eh. Ano ba dahilan mo? Bakit nasa ibang bansa ka pa ngayon? Sana totoo na. Magiging totoo po yan. Diba? Tinatrabaho naman po ng ating gobyerno. Diba? Hindi naman po kasi binabypass ng ating gobyerno yung mga ano na yan. Yung mga, ang tawag niyan, yung batas. May proseso po kasi. Hindi naman dapat minamadali yan. Hindi katulad nung nakaraang administrasyon. Di ba? Winawalang hiya yung gobyerno. Sila daw yung nasa kapangyarihan di sila yung masusunod, parang ganun. Anyway, sa hindi pa po nakapag-like, share, and subscribe sa ating topic ngayon, wag niyo nang kalimutan yan, ha? Pindutin nyo na yan, kalimbangin nyo na yan. Mag-like and share na kayo dyan, mga pre. Tuloy natin. maging yung kay Mr. Dennis Cunanan. So ang lumabas pa lamang noong October 13 was yung kay Paterna at saka kay Ong. Yung kay Ginoong Roque at saka kay Ginoong Cunanan, naka-hold pa po yun pending evaluation of our request at saka yung mga support documents na pinadala po natin. So really, it's a matter of their determination. I mean, the Interpol's determination kung kailan lalabas yun. Then kung determination naman din po ng host country, be it Germany or Netherlands, kung kailan nila ma-i-implement yung extradition request natin, if any. May nakabinbin pong arrest warrant laban kay Roque dahil sa kasong qualified human trafficking. Balikan lamang po natin, ano po ba yung eksaktong papel niya sa operasyon ng Pogo noon sa Porac, Pampanga? Okay po, ang inihabla po natin kay Ginoong Roque ay hindi yung tinatawag na acts of trafficking. Yung lagi po nasasabi ni Ginoong Roque, acts of trafficking, wala naman siyang na-recruit, wala siyang binugbog, and so on and so forth. Those are acts.
Ang ating inihabla sa kanya ay organizing an enterprise for the purposes of trafficking in persons. Noong siya po ay nagtestigo doon sa Quadcom, marami pong lumabas ng mga testimonya at saka mga dokumento, kabilang na po doon yung testimonya ni Ginoong Altenco, ang chairman po ng PAGCOR, at saka ni Attorney Jessa Fernandez, na naglabi, nagpetition at humingi ng tulong na mabigyan ng permit yung Lucky South 99 bilang POGO. Bilang POGO nga po, ang contention, yung case theory ng ating Estado, ito pong Lucky South 99 was instituted primarily for the purpose of trafficking in person. Kaya doon po namin, yun po yung basihan ng aming aligasyon labang kay Ginoong Roque. Bukod po kay Roque, isa pang hinahanap, si Cassandra Ong. Paano po siya nakalabas ng bansa at saan na po siya huling nakita? May red notice na rin ho ba laban kay Ong? Meron na po. Meron na po. Ang kapal talaga ng mukha nito ni Ong, oh. 'Di ba? Matapos sirain yung ating bansa, ganun-ganun na lang, tatakasan na lang po tayo. Dapat dito barilin ng buhay, eh. Oh. 'Di ba? O bitayin ng buhay, ganun lang. Kaso wala tayong batas na ganun, 'di ba? Kasi ang kapal po, grabe ba? Marami po mga Pilipino yung napahamak sa pugo na yan. Marami yung pamilyang nasira dahil sa pugo na yan. At syempre, ang may utak niyan, isa sa may utak, etong si Roque, etong Cassandra Leong, 'di ba? Na nipis na nga ng mukha mo, pero habang tinitingnan ko, ang kapal-kapal, eh. 'Di ba? Dapat dito, balatan ng buhay itong mga ganitong klaseng tao. Bakit? Bakit ko po nasabi yun? Bilang isang Pilipino. Pilipino po tayo, eh. Pero tayo po yung ginagago ng mga dayuhang putang ina na to. Diba? Putang ina mo ka, Cassandra Leong kang hayop ka. Ha? Sana, umuwi ka ng Pilipinas. Huwag ka magtatago. Boba ka. Po tayong red notice laban kay Catherine Cassandra Ong, pati yung kanyang kasama na si Ronaldin Baterna. Ang ibig sabihin po noon ay pwede na silang mag-take into custody ng kung anumang... Kakatakot ang beauty ni Cassandra Ong. May ano yan? May sunga yan. Hindi nyo lang nakikita. Sus Mariusip naman. Nandoon sila. Ngayon ang tanong, bakit po siya nakalabas? Ganito po yon, Cheryl. Noong nagtapos po yung hearing ng Quadcom noong December 12, 2024, basically nawala na po ng visa yung contempt order na siyang nag-hold lamang noon kay Catherine Cassandra Leong. Pero kung panahon ni Digong yun, baka ma-extend pa yun. Diba? Kahit yung visa ay hanggang bukas lang, baka i-extend pa yan. Kasi nga sila yung may hawak ng power, eh. Pero ginawa po ba yan ng Pangulo? Hindi. Diba? Hindi po ginawa yan ng Pangulo. Batas is batas at kailangan sundin. Yun naman yung ating Pangulo, diba? Pero masama pa rin siya sa mata ng mga tanga. Bear in mind, wala pa pong arrest warrant ng mga panahon na yon. The warrant of arrest against Cassie Leong was issued Mayo nitong taon po na ito. Kung kaya't hindi naman po siya pwedeng ipagpatuloy yung pagkakakulong niya doon sa Kongreso at yun ay magiging paglabag sa kanyang karapatang pantao sa freedom of mobility. Huli daw po nakita si Cassie Ong sa Japan. Japan pang hinayupa ko. Grabe. Opo. Pero noong January pa po yata. Yes, ma'am. Kasi nga po, wala naman po siyang arrest warrant ng mga panahon na yon. Wala rin po magpiprevent para lumabas po siya. So, binabantayan na lamang po muna. Kaya lang, wala pa namang kasiguraduhan ng mga panahon na yun kung malalabasan nga po ng arrest warrant. Pero the good news is, Cheryl, and we can say this to our people, the good news is meron na siyang international arrest warrant, international red notice, plus meron siyang local arrest warrant. Kung saan man po siya nandoon, it's only a matter of time kasi wala na po siyang pagtataguan. Marami na siyang warrants na nakalabas. Yari. Sana hindi pa ito nakarating sa China kasi kung nasa China na yan, di ba? Russia, mukhang mahirap.
Paano pag nasa China na? Paano pag nasa Russia na? O di ba, pahirapan na naman yung paghahabol dito sa kutong lupang ito. No? Mahirap, di ba? So anyway, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe dyan mga pre. Ayan na, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin dyan. Ayan. Yun may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan. Sa mga bagong subscribers dyan, ako maraming salamat po.